Magandang umaga kay Wiz. Magandang umaga sa lahat. Ako po, si Engineer Toto. Medyo pag-aubusis ko ngayon. Medyo makalam ang aking sikmuakan, lalamunan. At ako'y nagbabati sa lahat ng magandang umaga at malapit na magtanghali. So mayap aog to sa mga kabalin ko dyan sa Starlac at San Fernando at sa buong Pampanga. Okay. Na mga lalo na yung mga pinanalo ko na kaso laban sa 2 bilyonaryo kung saan na isalba ko yung bahay nila na niremata na ng pag-ibig. Ang pagkasalba ko ay naipatunayan ko na niloko lamang yung mga client namin na kabalin. Kinikwento ko lamang ito para niyan, para just to celebrate victory of justice against injustice. So, ang ginawa ng pinagbibilhan nila ng mga bahay nila dyan sa Severa, Mabalacat ay ibinenta na pala ng Globe Asiatic na kumpanya na pag-aari ni Delphine Lee sa Pag-ibig. Yun pala, hindi nila alam na binenta na. So, niremata ng Pag-ibig. At binenta naman ng Pag-ibig sa Westchester Realty Corporation na ang pakiwari ko ay Dami Corporation o di kaya nagkukunwari lang na sila ang bumibili pero ang totoo diyan yung pera na nakulimbat ni Delphine Lee mula sa National Housing Authority mula sa Pag-ibig na 7 billion pesos na binayad ng Pag-ibig sa kanya sa pamamagitan ng peking bentahan sa Pag-ibig ng 10,000 units ay 7 billion na nakulimbat. Tapos ngayon, ang style niya ngayon, babawiin niya ay yung mga binenta niya, bibili niya 2 billion lang. Yan po ang kagaguhan na nangyari sa ating gobyerno. Which is not far from the kagaguhan na panluloko na ginagawa ng ating mga senador sa ngayon. At ang kanila naman, ay dito naman la pinagkanulo nila para silang si Judas. Pinagkanulo nila si Kristo. Pinagkanulo nila yung bansa. So, mapya mapya para sa langon sa mga syukran la sa mga Muslim Filipinos na mga black subscribers at followers ko. At assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Yung sa mga Kristiyano ko na mga subscribers, kailangan bigyan tayo ng grasya ni Santo Niño, lalo na dyan sa Cebu. Yung mga sa Sinulog, no? Sa Santo Niño rin, sa Aklan, sa Kalibo. Sa Dinagyang, Santo Niño rin. So, ngayon, nais ko dapat bigyan tayo ang Pilipinas ng grasya, hindi disgrasya ni Santo Niño para maisalba tayo dito sa ginagawang kahudasan ng mga senador natin. Lahat, mistyle lang lahat, no? Pero bagong lahat, nais ko muna sasabihin na ako po si Engineer Toto at ito pong ating palatuntunan na katotohanan. So medyo mamalat-malat ang boses ko ha. At ako ay kalbo, sabi ni EP Labrador, na vlogger, sikat na vlogger sa Negros Oriental. Pero sabi naman ng nanay ko, ako'y gwapo. Sabi naman ng misis ko, ako'y si Vin Crudo na vlogger ng Pilipinas o Vin Diesel. Yung mga misis ko ay taga Bohol. So, makaka-relate mga taga Bujul. Dinjara mo patay ninjo. So, sa mga Cebuano, maayong buntag sa inyong tanan. Sa mga Ilonggo, maayong aga sa inyong tanan dire sa Iloilo, sa Bilog nga Panay, labi na sa Aklan, no? Mayad nga aga sa inyong tanan. Sa mga kababayan ni Senyor Aguila dyan sa Surigao, maradyaw nga aga sa inyo hurot. Sa sa mga Ilocano na imbag raal daw sa inyo kada kayo amin, no? Sa mga kababayan ko na mga kamag-anak ko diyan sa Pangasinan, ano bang Masantos siya, magandang umaga Masantos.
Ay. So, good morning. Sa Pangasinan is maabigya kabuwasan. Sa Tagalog, magandang umaga. Okay. Kung good evening pala, maabig yalabi. Okay. Ako, masantos yalabi. O pwede masantos ya kabuwasan. Okay. So ngayon, kung hapon, maabig ya ngarim. O masantos yalabi. Ya ngarim. Okay. At least natututo ako. Kakahiya naman, mga kadugo ko mga Pangasinense. Hindi ako marunong magsalita ng Pangasinan. Okay. So, Ninita Vasconcillo, good morning po. Sinaga City, alaikum assalam. Super Mamshi, mixed video, kalbo pero puno sana ng utak. Puno naman ng laman ng utak. Yan lang, ayaw ko lang mag-ibang. Ay, Super Mamshi. So, ngayon, nais ko lang bangitin sa inyo, wala na. Kumbaga kung sa English pa, the die is cast. Wala na, nakaulma na lahat. Sabi ng Kapampangan, nakaulma na. O, sabi ng Tagalog, nakahulma na. Nakaprepara na. Wala na, yayariin ang Pilipinas ng mga, alam mo si Kristo, buti pa si Kristo, isa lang ang Judas eh. Sa 12, iisa lang ang Judas. Si Judas lang. O. Ngayon, dito sa ating bansa, ang Judas, yung sino yan? Number 1 ang kanilang yung si Miguel Zubiri, yung president ng Senate. Tapos kasama dyan sa Judas si Ed Angara, Sani Angara na anak ni Ed Angara. Kasama din dyan sa Judas, yung mga disipulo ni BBM, si Loren Lorencenta Ligarda. Kasama din dyan, siyempre, yung mga maka-BBM, kasama, ibibilang mo na dyan si Joel Villanueva, kasama na dyan si Win Gatchalian, kasama na si GB Ercito, kasama na dyan si Mark Villar, kasama na sino pa? Si Binay, sigurado yan, sasama yan. Si Alan Caldero, Peter Cayetano, kasama yan. Si Pia Cayetano na kapatid niya, kasama yan. Si Bato, may duda ako na si Bato ko kontra kasi bubulungan ni Duterte ito na huwag kang kontrahin mo. Kasi alam ko kontra si Duterte sa Chacha. So itong Chacha na to, na pagkanulo na nila, no? So malamang si Escudero ko kontra to. So dalawa ng kontra na nabilang ko. So kailangan kasi dapat 7 ang kukontra para hindi sila mananaig. So nabilang ko 2 na, no? Si Bato, si Escudero, kukontra yan. Si Risa, kukontra yan, 3. Si Coco, kukontra yan, 4. So, kailangan natin ng 7 buto ng kontra. Kay Lapid, wala akong maasahan. Kay Jinggoy, wala akong maasahan. Si Tolentino, malamang kukontra ito, so 5. So, si Aimee, wala to, papabor to. So, si Bong Revilla, papabor. So, si Gatchalian, papabor. Si Robin, baka naman susian ito ni sana susian siya ni Duterte para kukontra, di 5 na. Si Tolpo ay papabor to. Ay ito, pinagkanulo niya na rin ang Pilipinas. Nagkunwari lang to, idol, pero hindi naman totoong idol. Si Grace po, ay malamang baka madala ni Chis Escudero. So 6. So si Cynthia Villar ay papabor. So Bongo, papabor. Baka kukontra si Bongo. So may chance tayo pag nagtumayo yung mga kakampi ni Duterte laban kay BBM, yun, may chance tayo na hindi matuloy yung kanilang tsa-tsa. O, bakit ko nasabi? Kasi po ganito ha. Lahat ng senador, alam ko napakana ninyo lahat ito. Nagmaang-maangan pa kayo, pinapalabas ninyo sa madlang people na persa lamang kayo. Pero katotohanan dyan, Miguel Zubiri, you are not accepting the truth. You are telling lies to all the people. Ang sinasabi kasi ni Senate President Miguel Zubiri na taga Bukidnon ay nagulat daw siya
doon sa pagpapapirma na nakita niya na may pinapapirma ng mga People's Initiative. Maniwala ka ba doon? January 5 na lang doon niya nakita. Niwala ka ba doon? Alam nila yan sa simula palang plano na. At kung bakit alam nila yan, ang una kong katibayan kung bakit alam na nila yan, nakaluto na yan, ay niluto na nila. So, ang una mong katibayan kung bakit alam nila, pinalusot nila ang 12.3 billion na budget na ipinasok sa COMELEC, hindi naman hiningi ng COMELEC para sa People's Initiative. Doon nila nilagay sa People's Initiative. Hindi nila nilagay doon sa gastusin para preparasyon para sa 2025 elections. Kabastusan talaga. So, yun na lang, the fact na bumuto sa ratification ang lahat ng senador except kay Coco, si Risa, ay ibig sabihin, alam nila ang plano na magkakaroon ng tsa-tsa. Dangan nga lamang, pinaplano nila, kunwari na lang yung tinatawag na papapirma-pirma para magulat ang bansa. Style talaga nila, ginulantang nila tapos may kasamang advertisement. So ngayon, pag magulat ang bansa, magkakaroon ngayon ng dahilan, ito mga senador na mga tarantado na kunwari, we are concerned. So we want to save democracy. So para masalba ang democracy, ay makipag-compromise na lang kami. Ay utot mo, Migs. Tapos, bira mo, ang mga senador dapat hindi nakikipag-usap sa presidente. Kasi independent kayo. Hindi kayo dapat madiktahan. Pero ang ginawa niya, inamin niya, nakipag-usap siya kay BBM. Nakipag-usap siya kay Martin Romualdez. At sabi niya, ay dahil nagulat sila, kunwari, pain, sinabi ni BBM, ito pa isang madrama. Sinabi, the People's Initiative is divisive. Otot mo, BBM, kwento mo lang yan. Lahat yan ay drama. Mananiwala ba naman tao? Huwag kayong maniwala dyan. Puro lahat yan, planado na sa simula pa lang. So, dahil daw divisive, para maiwasan yung gulo, dahil nakakagulo daw yung pagpapirma-pirma, magkakaroon na ngayon ng lakas ng loob na mag-anunsyo sa tao itong Senado ng mga tarantado na sila na lang daw ang magpapasimuno ng pagpapalit ng konstitusyon para wala daw problema. So, kita mo, naguyo tayo lahat, napaikot tayo lahat dito. Si Kainso rin, napaikot din. Akala niya nagalit si Ruben. Hindi, kasama si Ruben sa drama, Kainso. Si Insurrecto. Kasi nag-vlog siya, tinira niya, pinakita niya si Ruben Padilla na lumalabas bobo, lumalabas kawawa. Hindi, pakunwari lang yan. Kasama sa drama si Robin. So, ngayon, kung kasama, kailangan na nila na ilang boto. Ang kailangan lang para manaig sila, 16 votes. Kasi 3/4. So, 16, magbilang tayo. Sino ang buboto? Si Suberi. Sigurado yan. Si GBRC to, buboto yan, 2 na. Binay, Nancy Binay, 3. Si Ligarda, 4. Si Mark Villar, 5. Si Alan Caldero, Peter Cayetano, 6. Si Joel Villanueva, si Tisdaman ko noon, wala namang kwenta, 7. Si Risa Hontiveros, hindi yan. So, si Pia Cayetano, 8. Yan, isa pang traidor yan. Si Coco Pimentel, hindi yan. Tapos si Angara, 9. Si Bato, sana yung katayuan ni Duterte sundin nila na kukontra dyan. Pero sa ngayon, nakikita ko nakakampi siya kay BBM kasi natatakot siya na ipapasukin ni BBM ang ICC. So bibilangin na lang natin siya 10. So, si Escudero, kukontra yan. Si Lapid, papabor yan. So, 11 na. Si Tolentino, sana, kukontra. Pero bibilangin ko muna na papabor yan. So, magiging 12. Si Jinggoy, isa pa ito. Na Sip-Sip, Balimbing. So, 13 na. Si Aimee, 14 na. Alangan naman kontrahin yung kapatid niya. Si Bong Revilla, isa pa yan. So, 15 na. Si Gatchalian, 16 na. O si Robin, 17. Si Tolpo, 18. Yung idol yung Tolpo, wala rin yan eh.
Tapos si Bongo, 19. Wala na, talo na tayo. Grispo, 20. Si Cynthia Villar, 21. Wala, talo tayo. Talo tayo sa kanilang drama. Napaikot tayo. So ngayon, ito naman ang kanilang presentasyon. Nag-press con si Miguel Zubiri. Sabi niya, i-depensan daw nilang bayan, hindi nila papagalawin yung tinatawag na mga term limits. Yung mga tinatawag na pagpapalit ng pamahalaan mula sa presidential papunta sa unicameral. Yung presidential, ito yung meron tayong senador ngayon. Ito yung meron tayong mga congressman. Ang unicameral, mangyari yan, iisang lawmaking body lamang. At ang magiging lawmaking body, ang model niyan is parliamentary form of government. So parliamentary, iisa ang mga grupo na mababatas, walang senador. Ang tawag sa kanila ay members of parliament. At dyan din manggaling sa kanila, sila magbubuto kung sino magiging pinakaulo. At ang usually pinakaulo dyan ay prime minister. So usually bubuto sila ng presidente, pero ano lang yun? Symbolic head lang yun. Kumbaga kung sa Ilonggo pa, tando, diin bukid. Oh. Ganon mangyayari. So ngayon, napaikutan tayo dito. Kasalanan nyo yan. Pinayagan ninyo ang Smartmatic na bumuto sa kanila. Hindi kayo umaalsa na proof beyond reasonable doubt na pag Smartmatic nagpapanalo kay Bongbong at saka kay Sara Duterte. At Smartmatic din nagpapanalo sa lahat ng mga senador, lahat ng mga congressman. Ganun na po. Sigurado ako dyan. Sa ebidensya mismo na nanggaling, ebidensya mismo ng tinatawag na ng COMELEC. So, ang tawag dyan is ito ng malapit na ipapako sa krus ang Pilipinas. So, ganun po ang mangyari dyan. Kasi nag-umpisa yung pagpako ni Kristo sa krus sa katraidoran ni Judas. Ngayon, kay Kristo, ang Judas ay isa lang sa 12 disipulo niya. Pero dito sa Senado, 21 ang Judas sa 24. Times 2. 24. Kailan kaya sila mag-last supper para ipako nila sa krus yung ating bansa? Ay, nako. Wala na tayong kundi sisigaw lang talaga tayo nito. So ngayon, paano nila gagawin? So, teka na, balik mo na ako doon. Kunwari, sabi ko kunwari, tapos nagsalita pa si BBM na, ay, nakakagiba ng pagkakaisa. May pagkakaisa ba? Wala naman To divisive daw yung pagpapirma-pirma. Kaya, yun pala, ginagawa lang nila yon. Kunwari, magugulat ang bansa at magkakaroon ngayon ng lakas ng loob na lalabas ang totoong pagkatao, ang totoong pagtatraidor ng mga grupo ng senador na kakampi ni BBM. Yun. Ginamit ni Zubiri na dahilan yung pagkakasira-sira ko dahil sa pirma, wag na lang magpirma, kami na lang magsimula. So ang ginawa niya, nagsimula siya, nagsampa siya ng tinatag na resolution o isang sulat na hinain niya sa Senate. At nilagay niya doon sa isinulat niya na papalitan daw yung provision ng konstitusyon na Section 11, Article 12 na nagbibigay ng eksklusibo na pag-aari at karapatan sa pagpatatakbo ng ating public services sa mga Pilipino lamang. Ano yung mga public services? Ang mga public services ay dalawang uri, public utilities at saka iba. Ang public utilities kasama yung jeep, kaya may modernization, kaya hinahabol kasi ibebenta yan, may mga negosyante na kasana dyan na bibilhin nila ang lahat ng jeep. Kasi alam nila malulugi ang mga cooperative at saka korporasyon na itatayo. So papasok kayo ng mga bilyonaryo at bibilhin nila yung mga jeep. Kaya pinipilit nila pag-isahin. At kung mabili na ngayon ng milyonaryo, nawawala na yung mga operator ngayon, wala na sa pangalan. Ganun po mangyari, ganun po ginagawa nila. So ngayon, ang gusto ni Zubiri, lahat ng public utilities ay bigyan ng karapatan ang banyaga
na magkakaroon ng karapatan sa pag-aari kagaya ng jeep. Okay. Karapatan sa pag-aari ng mga bus companies. Karapatan sa pag-aari ng ano pa ibang public utilities, water, kagaya ng Manila Water, kagaya ng water district. Nakabatas na yun, water district. So paano mo ngayon ipapasok? Mag-joint venture kagaya sa ginagawa ni Villar na meron siyang prime water na partner siya sa water district at nung mag-partner, lahat ng ginawang partner ay nalugi ang water district. Kumita lamang si Villar. So ano pang ibang public utilities? Yung telepono, cellphone, na dito, Smart, tsaka Globe. Yan ay kukunin na ngayon ng mga banyaga. Ano pa? Ang Meralco, ang cooperative na electric cooperative, kukunin din yan. Ang tinatawag na grid o yung pag-generate ng power, kukunin na rin ang partner yan. Ang Transco, ibig sabihin yung pagtatransmit ng kuryente mula sa isang power plant hanggang sa para mag-ipon sa isang grid, isang grupo na kung saan kukuha ang lahat ng electric cooperative ng kanilang kuryente. So, ibebenta na rin sa partner yan. So, lahat, eventually, ganun po mangyayari. So, hawak ka na ngayon. Ang tanong, sino kayang partner ang bibili? Ay, di wag na tayo lumayo, ang kapitbahay natin na China. Kasi una, kukunin lang tubig. At kung mangyari dito, kukunin pa nila lahat mga yan. Sila na ngayon. So, hindi na nila kailangan mag-spy pa, kundi hayag-hayagan, sila may hawak ng telepono. So, tatawag ngayon ang military natin, papunta doon, na-intercept sa kanilang telepono. Wala, patay na tayo. So, ang gusto din nila, ibibigay yung pag-aari at pag-control sa advertisement. So, ang pag-advertisements, kagaya niyang yung mga sikat na advertisement, kung alam nyo lang, sa industriya yung McCann Erickson, yung pinakasikat yan, pero foreigner yan. So, papayagan nila sa Pilipinas mag-operate ang mga kagaya ng McCann Erickson, mag-operate, mag-advertise ng mga produkto, mga magagaling kasi sila gumawa ng mga produkto ng advertisements. So, mag 100% na may-ari sila, papayagan. So, ngayon, ang mga educational systems natin ay papayagan din daw na magiging foreigner-owned. So ngayon, kung mangyari daw yan, papasok daw dito ang Harvard, papasok ang Yale, papasok ang Oxford, papasok ang Stanford. So ganun daw mangyayari. So I don't think there is a necessity for that. Ngayon, yung education naman po ay napakaihalaga yan sa pundasyon ng bayan. Bakit? Yung edukasyon na maghuhubog sa mga Pilipino kung paano maging Pilipino kinabukasan. Kasi nga ang kabataan, ayon pa kay Jose Rizal, ay pag-asa ng bayan. So kailangan hubugin sila, bibigyan sila ng aral para sila ay magiging matalino, para kung wala na tayo, sila nang papalit at magiging malago ng ating Pilipinas. So yan ang mga sinasabi nila. Tapos para pa-sugar coating, sabi naman ni pangpatamis daw para lalabas sila na maayos sa lahat sa harap ng tao. Binanggit pa ni Zubiri na nag-usap daw sila masinsinan ni President Marcos. Sabi ko kanina, that is an antithesis to the principle of separation of powers, tsaka checks and balances, tsaka independence of the Senate. Paano mo sabihin independyente ang Senate kung ganun na kumukuha ka ng dikta mula sa presidente? Ganon mangyari. Ngayon, sinasabi niya mukhang takot siya kay Martin Romualdez. Kasi nga, lagi na sinasabi sa kanyang press con, pag tinanong siya ng mga reporter patungkol sa kay Martin Romualdez, tanungin mo na lang siya kasi hindi ko pwede ilagay ang bunganga ko sa kanyang bunganga. So, which is, nagsisipti siya, obvious, very obvious na takot siya kay Martin Romualdez. Baka palitan siya na Senate President. Yun nga ang mangyari. Kasi ito naman ngayon, i-factor in mo yan. Ang tanong, papasok ba sila sa term limits? Papasok ba sila sa pagpapalit ng pamahalaan? O di kaya, term limits lang, ayos na si Bongbong, tatakbo ulit. So kung ganun lang, ang sagot ko yan, pwede nilang gagawin kasi andun na sila, nagkainitan, bibigyan sila ng pera, 100 million kada isa, sikreto. Alam mo naman yun, abogado di arreglo kasi yung mga style ng mga kwan ni Martin Romualdez kung sino ang kausap arigluhin para makuha. So kung makuha na nila, sigurado ako binigyan ng pera yan si Zubiri.
binigyan ng pera yan sila ni Robin Padilla, sila ni Angara, sila Loren Ligarda para mangunguna sa pagpapatupad kuno ng sa didiscuss ng tinatawag na pagpapalit sa ating konstitusyon. So, yan po ay kadudadudang galaw. So, anong magawa natin? Anyway, sabihin ko muna proseso. Ngayon, ginawa nila na pain o panggulat itong pirma-pirma. So nagulat naman kunwari, pero kunwari lang 'yon. Si Subiri at ibang senador. Kunwari lang 'yun, sabi ko ha. Tapos ngayon, sabi ko ang nakalagay kasi sa Article 17 Section 1 Paragraph 1 ng ating konstitusyon na pwede magbuo sa Constituent Assembly ang Senado tsaka House of Representatives. Pero sabi nila, gagawin daw nila na voting separately. So magboboto ng 3/4 ang Senado, magboboto din 3/4 ang mga House of Representatives na kayang-kaya manduan ni Romualdez. Bakit kaya? Napatunayan na nila sa pagpasa nila ng batas ng Maharlika Investment Fund. 301 votes na nakuha nila. So ilan ang botante sa House of Representatives? Sa ngayon may 316 congressmen. So kung 316, ilan ang 3/4 ng 316? So ang 3/4 ng 300 is 275. So ano naman ang 3/4 ng 16? So 16 divided by 4 is equals to 4 times 3, 12. So 12 plus 225. So 237. So kayang-kaya po kunin ng 237 votes para maipasa na nila. Pero ang tanong, kasi lagi pinipilit ni Zubiri, sabi niya parang, di, mamamatay na, dadaan sa ibabaw ng aking bangkay kung gusto nila palitan ang term limits. Ay, kunwari lang yan. Pero kung nandun na nagpapalitan na kayo ng at kung may pera na pinaikot, bribery po talaga dyan, rule of the game. At maniwala kayo, nung panahon na pina-impeach si Corona, nag-privilege speech pa noon si Jinggoy Estrada. Naalala ko na siya ay nagbulgar na binigyan sila ng tag 25 million kapalit ng buto na tanggalin o impeach si Chief Justice Renato Corona. So yan po, binabanggit ko lang yan just to clear out and just to impress upon you na kayang-kaya nila kukunin yan sa pamamagitan ng pera. So ngayon, ano naman magagawa natin kung sa panahon na magkakaroon? Ano bang kasunod na proseso? Don't worry, hindi pa naman automatic yan. Ang mangyari niyan ay magkakaroon ng tinatawag na plebiscite. Ang plebiscite ay yun ang kailangan tatanungin ang mga tao na bubuto ka ba, yes or no? No kung ayaw mo. Yes kung gusto mo. Kung magkataon mo bubuto, mapupunta na sa plebisito, magagampanya tayo na kailangan no ang iboto. Kasi biro mo, ibibigay mo sa paniner ang mga negosyo na dapat mga Pilipino ang kailangan magpapatakbo. Ano na yan nilalagay mo sa balag ng alanganin ng mga Pilipino. So ngayon, hindi ko alam pero mukhang isasama nila ang pagbubukas ng pag-aari ng mga lupa na papayagan na rin ang mga banyaga na bumili ng lupa. Kung sa ngayon, Pilipino, walang lupa, wala pang bahay, paano pa ngayon yan? Mas lalong mahirap. Umuupa na, mahal. So magpapaupa ngayon ng mga karamihan dyan, inchik bibili. Sa kanila lang dagat, West Philippine Sea, kanila pang lupa, kanila pa yung mga water sewerage systems, kanila pa yung telephone companies, kanila pa yung electric companies, so kanila pa yung public transport system, wala na tayong magagawa. Yan, sinusurrender nyo na pinagkanulo niya sa ngalan ng pera. Yan ang problema sa inyo. Puro pera-pera kayo. So, ngayon, ano naman ang sinasabi ko kanina na from the start, simula pa lang alam na nila lahat na kunwari lang to. Ito ay yung pinayagan ni Zubiri tsaka ibang senador, kasama si Angara, na papasok yung sikretong pundo na 12.3 billion na doon ginawa yan, doon ipinasok yan sa Bicameral Conference Committee. Kung saan nagbi-meeting ang representante ng House of Representatives at representante sa kabila naman ng Senate. Kasi kailangan lang pagtugmain ang kanilang version ng budget. Ang budget naman ng Senate
sa pagdating sa COMELEC ay 20 billion at 27 billion 633 million 801,000 pesos. Yan ang inaprobahan ng Senate. Sa kabila naman ng House of Representatives, ang inaprobahan nila 27 billion 133 million 801,000 pesos. So, ibig sabihin, nagkaiba. So, yung Bicameral Conference Committee, binuo yan ng ating konstitusyon para maayos, mapagtugma yung pagkakaiba-iba na ginawang batas galing sa House of Representatives at galing sa Senate of the Philippines. So, nang pinatugma, dapat sa simpleng logic lang, kung pwede mo palitan at para magtugma, dapat iangat mo lang ng 500 million ang version ng House at papantay na sa Senate na version na magiging 27 billion 633 million 801,000 pesos. Nung anong ginawa? Akalain mo naman na pinasok ni Ako Bicol Congressman na siyang leader ng House of Representatives doon sa Bicameral Conference, pinasok niya 12.27 billion pesos to 12 billion 270 million pesos. Yan pinasok niya sa COMELEC. At sa lahat ng nakalista kung anong gagastusin ng mga COMELEC, doon nila ipinasok sa People's Initiative. Bakit People's Initiative? Wala namang schedule ng People's Initiative ngayon taong 2024. At bakit nyo ipinilit doon? Ibig sabihin, bakit hindi kinontra ni Angara? Bakit hindi kinontra sa Senado ng mga senador? Bakit hindi kinontra doon sa House of Representatives? Alam na nila yun sa simula pa lang, kasama na sa plano yan. So yan po kung gaano kayo tinatarantado. Pinapakita ko lang sa inyo yung proseso na ginagawa nila at ini-interpret ko kung paano. So ngayon, sabi ko kanina, don't you worry kung mangyari man na ma-aprobahan nila. Okay? Aprobado ng Senate, 3/4 votes. Aprobado din ng House of Representatives, 3/4 votes. Ang hindi lang natin alam kung ano ba talaga ang panukala na gagawin nila. So, ang tanging magagawa natin dyan is kakampanya tayo na basura yan. Bubuto tayo lahat ng no. Huwag mag-boycott. Iboto lahat natin ng no kasi hindi nabibilang ang boycott ng boto. Pangit yan. Ilang sa kasaysayan ng Pilipinas, marami na pong boycott ako nasaksihan. Wala malang katagumpayan na naibibigay o naidudulot ang pagboboycott. Kailangan ilabas mo ang iyong galit at ang iyong pagtutol. Kaya kailangan bumuto tayo lahat ng no. So, okay? So, ngayon, ang talagang, dito, yung plano talaga sa simula pa lang, wawasakin ang ating kasalukuyang konstitusyon na ginawa pa noong 1987. So, sabi ko nga, ang ebidensya dyan ay yung 12.3 billion na siningit nila. At bakit na pinayagan kung wala silang plano? So, binanggit ko na kung sino-sino. Sabi ko may bribery na mangyari dyan. Sigurado ako. So, sa ngayon, antayin nyo na lang, mas pinipilit ko pa rin ang ating sariling panukala na People's Initiative, sarili natin. Ang pinapanukala ko na ibibigay ko sa inyo ay yung panukala na kung saan number 1. Sa lahat ng korte, opisina ng piskal, opisina ng ombudsman, opisina ng COMELEC ay mga tao na magdesisyon. Tanggalin na natin ang kapangyarihan ng mga judge na magdesisyon. Sa trial courts lang pero sa appeal, andun pa rin ang Supreme Court, sa kanila na yan. Andun pa rin ang Court of Appeals Court, appeal. Pero kung original jurisdiction ng Court of Appeals sa Kasandigan Bayan, dapat tao ang magdidesisyon. Ngayon, ganon din sa grand jury, sa fiscal, tao rin para maiwasan na yung magbasta-basta na lang iakit ang kaso kagaya ng kay Lila de Lima na wala namang epektibo na testigo. Ang testigo puro convicted. Ngayon, paano ka maniwala sa convicted na tao? Convicted na nga siya, maniniwala ka pa. Ibig sabihin nun, pag convicted ang isang tao, mahina yung kredibilidad niya. So the only way para paniwalaan mo yung mga convicted na magsalita na kung tumanggap si Lila ng pera na milyon-milyon,
ay patunayan nila, bibigyan nila ng supporting evidence. Halimbawa, gaya ng picture na napicturean si Lila de Lima na tumanggap, o di kaya nag-text si Lila de Lima na tumanggap, o di kaya video na nakuha ng video si Lila de Lima na tumanggap ng pera. Wala eh. Sabihin, basura na dapat yon. Kung mga tao lamang ang nag-assess niyan, grand jury, kagaya ang grand jury, napakalakas po sa Amerika, walang kawala si Trump, walang kawala si Clinton, walang kawala yung mga nauna si Nixon, na walang kawala yung mga naunang presidente, hindi sila makareklamo sa tinatawag na kapangyarihan ng grand jury. So, kailangan natin tao na mismo na magdesisyon. Kunin na natin sa ating kamay kasi sa atin naman nagsimula ang lahat ng kapangyarihan sa bansa. Kaya nga sinasabi nga, kinikilala nga yan sa Section 1, Article 2 ng ating 1987 Constitution na nagsasabi the Philippines is a republican and democratic state, period. Sovereignty resides in the people, period. All government authority emanates from them. Yung them, nagtutukoy sa tao. So, ang lahat ng government authority po ay tatlong uri lamang. Authority to make law, na ginagawa natin sa pagbubuto ng ating mga congressman, senador. Authority to implement the law, na ginagawa natin ng tao sa pamamagitan ng pagbuto ng presidente, vice-presidente na hahalili kung wala presidente, pamamagitan ng pagbuto ng gobernador at vice-gobernador na hahalili kung wala gobernador, sa pamamagitan ng pagbubuto ng mayor at vice-mayor na hahalili kung wala yung mayor, at pagbubuto ng kapitan sa local na level. So, ngayon, ang pangatlo ng authority to judge, authority to interpret the law. Bumubuto ba tayo ng judge? Hindi, nungka. Kaya nga tayo. Kung patumpik-tumpik ang court, wala tayong magawa. Hindi ka makakontra, hindi ka makasigaw. Kung ang korte maimpluwensyahan ng pera at pananakot, wala tayong magagawa. Marami na pong beses na nagdesisyon ang pati Supreme Court na mali. Sa totoo lang, with due respect to all of you, mali. Exhibit number 1. Exhibit A, aking katibayan na nagkamali ang korte. Ito sa kaso po ni Dr. Benigno Iggy Agbayani Jr., isang top orthopedic na physician dito sa buong Pilipinas, na yun siya nagtatrabaho dati sa Manila Doctors. Nagpa-opera sa kanya si Attorney Saul Hofilinia sa tuhod. At nang inopera niya, matapos inopera, namaga daw, nagkaroon ng infection. So tinuturo niya ngayon, kinasuhan niya si Dr. Iggy na siyang dahilan dahil daw yung otoscope na ginamit sa pag-opera o sa proseso o procedure ay marumi. Kaya nagkaroon siya ng infection sa kanyang tuhod. So ngayon, hindi niya man napatunayan, with due respect to you, Attorney Saul Hofilinia, kasi ang testigo mo ikaw na nagsabi na namaga. Tapos hindi ka naman testigo kung nakita mo na marumi yung otoscope na ginamit. Kasi unang-una, abogado ka, hindi mo alam ang ginagamit ng doktor. Pangalawa, testigo mo, misis mo na doktora. Wala rin siya sa operation, so hindi niya alam kung ano talaga nangyari, kung pag-usapan ay saan ba talaga nanggaling yung kagaw o yung mikrobyo na yun. Pangatlong testigo mo ay yung isang doktora na tumulong sa pag-opera sa iyo. Hindi niya rin alam yan kung ano nangyari kasi pangalawang doktora na siya gumalaw at hindi niya alam ang pangyayari noong una. Pang-apat na testigo mo ay yung medtech na nagsasabi nga, oo nga, mikrobyo nga, infection nga. Pero wala kang ebidensya, Attorney Saul Hofilinia, na magpapatunay na yung tinesting na sample ng medtech ay siyang mismong sample na kinuha sa tuhod mo. So lahat, ibig sabihin, dahil ang kaso ay criminal case, dapat proof beyond reasonable doubt. So despite that, sinintensyahan ni Judge Manuel Recto ng Branch 13 ng Manila si Dr. Iggy ng parusa na 2 taon straight. Tama ba yan? Sagot ko, mali. Unang-una, mali. Sinabi ko rin na mali sa punto na kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi nag-judgment siya na guilty si Dr. Iggy Agbayani na wala namang ebidensya. Next, mali siya in the sense na nilabag ni Judge Manuel Recto
ang indeterminate sentence law na nagsasabi kapag kapag sentensya ka ng 1 year and below, pwede straight penalty. Pero pag magsentensya ka above 1 year, kailangan meron na yung minimum at meron na maximum. Ang pakay kasi ng indeterminate sentence law ay magbibigay chance sa lahat ng mga akusado na nasentensyado na magbago pa naman. Kasi kung magbabago siya, kaya may minimum. Kung nakikita na maayos na ang kanyang ugali, sa minimum period mo lang ay pwede nang i-recommenda, ipaparol siya, papalayain na. Ganun po ang pakay niyan. So dahil hindi mo sinunod yan, linabag mo sa batas ang iyong desisyon na 2 years na penalty ay null and void kung tawagin sa salitang legal. Pero kung sa salitang normal, basura. So ngayon, anong pangalawang mali mo dyan? Ang pangalawang mali mo dyan, pag tiningnan mo, ano bang akusasyon? Una, ang akusasyon ay ganito, Tagalogin natin, na inoperahan ni Dr. Iggy Agbayani si Atty. Saul Hofilinya at hindi siya nag-iingat at nagdulot ng mikrobyo sa kanyang tuhod ang kanyang operasyon na nagdulot din ng hindi pagkatrabaho ni Atty. Saul Hofilinya mula sa 31 days hanggang 90 days. Yung kanong klaseng sugat na akusasyon, kung anong sentensya dapat hindi lalampas dyan. Dyan lang dapat, hindi na siya lalampas. Pwedeng bababa, pero hindi pwede tataas. Ganun po ang elemento ng due process. Okay, hindi ka pwede sentensyan na sobra pa kaysa kung anong inaakusa sa iyo. So ngayon, anong nangyari? Ang nangyari, gusto ko lang maintindihan ninyo, 4 na klase po ang serious physical injuries. Yung sugat na dudulot ng hindi pagkakatrabaho ng katawan mula 31 days hanggang 90 days ay pinakamababang uri ng sugat ng serious physical injuries. Parusa niyan ay medium lamang ng prison correctional. So, ang pangalawang mas mabigat ay yung serious physical injuries na nagdulot ng sugat at nagdulot ng hindi pagkatrabaho mula 91 days pataas. Ang pangatlong uri, yung sugat na nagdulot na nabingi ka, napipi ka, o di kaya nabulag ka. Ang pinakamatinding pagkasugat ay yung mutilation, naputulan ka ng kamay, naputulan ng paa. So, ganun po ang 4 na uri. Ngayon, ang inaakusa kay Dr. Iggy, yung pinakamababang uri ng serious physical injuries. Kung prison correctional ang kaso, kung sinadya ni Dr. Iggy. At dahil ang akusasyon ay hindi pag-iingat, so tinatawag yan sa revised penal code na reckless imprudence resulting in serious physical injuries of the 4th kind, yung pang-4 na klase. At nakalagay sa Article 365 ng revised penal code na ang parusa ay medium ng aresto mayor. Ang aresto mayor ay maximum ng 6 months ang parusa. Anong medium? So, medium, 4 months and 10 days. Dapat yun lamang ang senentensya. Kung guilty man si Dr. Iggy, dapat yun lang ang pinarusa ni Judge Manuel Recto. Dahil 2 years, mali ka naman, Judge. Pasensya tayo, Judge. I will stand to my reason that my reason is the correct way. So, pangalawa, napapatibayan ko ng mga judge ay hindi mo talaga maasahan. Umapila yung abogado ni Iggy sa RTC Manila. Pagkatapos nakalimutan niya magsubmit ng Memorandum of Appeal kasi kailangan magsubmit ng Memorandum of Appeal. Ngayon, binasura naman ng Regional Trial Court ng Manila sa rason na hindi nakapagsubmit ng Memorandum of Appeal. Tanong, tama ba yan? Sagot, mali. Bakit mali? Kasi nakalagay po sa batas ng apila sa Rule 122 na may choice, may option ang akusado na magsumiti ng Memorandum of Appeal. Pwede siyang hindi na magsumiti. At kung hindi siya magsumiti, inuutos ng Rule 122 sa mga RTC judge na ripasuhin ang lahat ng records ng Metropolitan Trial Court o Municipal Trial Court at doon lamang siya maglilimita. Yan lang. Ang ginawa ng RTC Manila, dinismiss. Kung mo dahil sa rason na hindi nakapagbigay ng Memorandum of Appeal, mali ka na naman, judge. Hindi ko alam sinong judge dito. So ngayon, ang ginamit niya na rason, Rule 40. Ang Rule 40 para sa civil case eh. Naku na po. Kita mo, kailangan mga tao na talaga ilalagay dito. Tayo na, bawiin na natin ang ating kapangyarihan. So ngayon, ang isang panukala ko rito ay yung
palakasin natin yung pagbabawal sa mga politiko na naghari-harian, mga pamilya na naghari-harian. Ang tawag diyan, political or family dynasty. So para maiwasan yan, pinapanukala ko sa pangalawang panukala na bawalan tumakbo ng sabay-sabay ang magkakamag-anak sa kahit anong pwesto. So ang magkakamag-anak na yan, bawalan din sila kung mayor ang taang husband ngayon, bawalan na tumakbo kahit sino, anak niya o kamag-anak niya o asawa niya, natatakbong mayor din, papalit sa kanya. Bawal na yan. At bawalan din natin yung kunwari, nag-resign muna si mayor para tumakbo yung asawa. Bawalan din yan. Tsaka, siyempre, paikutin na nilang batas. At bawalan din ang pagtakbo ng isang tao sa kahit anong pwesto kung meron siya kamag-anak na nakaupo sa pwesto. Halimbawa, provincial commander sa police, hindi siya pwede tumakbo. Ganon. Ganon. So, ibig sabihin, pag nakita ko, ang tanong na lang ngayon ay hanggang gaano kahaba na relasyon. Ang proposisyon natin ay hanggang 6 na baitang na relasyon. 6 degree sa dugo o sa pag-asawahan. So, pag sabihin, pag sa dugo, by consanguinity ang tawag dyan sa legal term. Pag sa pag-asawahan, by affinity ang tawag dyan sa legal term. So, ngayon, anong relasyon ko sa kapatid ko? Ang pag-compute nan, dapat so, ay naputo lang internet ko. Dito na tayo paano pag-compute. So, anong relasyon ko sa kapatid ko? Ang pag-compute niyan, bibilang papunta sa aming common point. Ang common point ng kapatid ko tsaka ako ay tatay-nanay namin. So, magbilang 1 degree sa tatay-nanay namin. Pababa sa kanya, isang bilang na naman. 1 degree, pababa sa kanya. So, ako 1, 2. So, second degree ko siya. Ang anak niya, bababa naman isang guhit. So, magiging third degree ko na relasyon o na relative yung kanyang pamangkin kong buo. Tapos ang anak naman ng pamangkin buo o apo ng aking kapatid ay fourth degree. So ano naman ang relasyon ko sa pinsan ko? Pupunta kami sa common point. Mula sa akin papunta sa tatay ko, 1. Tapos tatay ko papunta sa tatay niya, 2. Mula sa tatay niya papunta sa kapatid ng tatay ko, 3. Mula sa kapatid ng tatay ko papunta sa anak niya, fourth degree. So ang anak ng aking buong pinsan ay 5th degree relative ko. Ang apo ng aking pinsang buo ay 6 degree. So ganun po. So yan na lamang po at magsashoutout ako sa inyo. So Alolalia, Salvi Ibanez, dito mo ko sa taas mong simula. Okay. Naga City, Ninita Vasconcillo. Tapos Super Mamsi, kalbo pero puno ng utak. So si Emily Sioson Romero, good day Engineer Toto, Kausing and to all viewers. Adelaida, good evening Engineer Toto, Kausing, watching from Arizona, USA. So Julius Orana, magandang umaga po Engineer Toto. Francisco Antonio Mabuga, good morning Sir Toto. Si Super Mamsi uli, wala na pag-asa pagbubulusok talaga. Tayo na lang pag-asa nito kung people power o people power man. Hindi ko alam kung ano. Elvira Arizo, good evening po Engineer Toto, watching from San Diego, California. Rodi A. Jr. A. Bragaes, watching from Denmark. Super Mamsi, mixed videos, nakakapanghina ipaglaban ang ating bansa. Rogelio Kaka Tapado from Los Angeles, California. Anchita Lua, maayong udto attorney. Toto, mga kababayan, please share this vlog to enlighten more Filipinos. Romel Garcia, magandang hapon po katoto. So Bernie Trinidad, dalawan yan, si Ligarda. Okay. Yan, Sir Rosario Narumi. Yes, Sir Toto, parang smart magic.
lang, yung election pa lang, may panalo na, masyadong halata from the very beginning pa lang. Everything is scheduled na sa paglagay ng pundo pa lang. Okay, tama ka. So, Dion C. Gases, marhay na udto sa imo attorney, Senator Toto, marhay na udto rin sa mga Bicolano. So, supportahan natin ang jury system. Yun na lang pag-asa na talaga natin. So, Super Mamsi, share po, pakiusap, paki-share na lahat ito. Medibal Toto for Senator, ang original na Vin Crudo, more power. Thank you, Medi. Melchor Cheng, good afternoon, Attorney Engineer. Anchita Lua, the senators allowed themselves to be trapped. Yun, hindi lang trapped, to be dictated pa. So, Super Mamsi, tayo ang magiging dayuhan sa sarili nating bali. Tama, ganun po. Eric De La Cruz, magkakutsaba ang mga mandarambong. James Cabigas, tama po, Attorney Engineer, natuto kasing para sa katotohanan for Senator, no to chatcha, pahamak sa ating bansa at taong bayan. So, Roldan Rodriguez, good morning, Migo Attorney Engineer Toto, causing watching from you in Negros Occidental. O, si Mayong Aga, mayong sa Talangan Negros, Mayong Udto na gali. Okay. George Safari, present here. Janila, good noon po, Attorney Toto and everyone. Jimmy Ariopagita, magandang umaga, Engineer Toto, causing mabuhay ka. Gia, so, good noon, Engineer Toto Kausing, sabi niya. Plutarco Telegenic, kung dayain ang plebisito, Engineer, 31 million ang papanalo kay BBM, kaya siguraduhin nila na hindi mananalo ang no vote. Alolalia, good day, Attorney, future Senator Toto Kausing. Super Mamsi, tapos si Gia, Super Mam, Salvi Ibanez, tuloy ang laban. Tapos si Alolalia, wala na nga pag-asa ang bansang ito sa kamay ng dalawang dinastiya. Kahit maglagayan yan, kailangan natin ang righteous at dedicated leader. So Maynard Salvejo, malaking pagkakamali ang pagkalkal sa saligang batas para mapanatili si Bongbong sa pwesto dahil aalma supporters ni Digong, Leni Robredo at ibang sektor. Tama ka. Selby Ibanez, go, kakamping, huwag panghinaan ng loob. Super Mamsi, Alolalia, Salvi Ibanez, Dia. Yan lang muna tayo ha. At isang magandang hapon. Miguel Sabere, Robin Padilla, Sunny Angara at Loren Ligarda.